1 to 6. Jonah chapter 1 verse 1 to 6. Say aloud amen pag andyan na po sila. Amen. At salit-salita na lamang po natin na basahin po. So ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. So verse 1, Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Verse 3, But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Verse 5, Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will take upon us so we perish not. Po ay panandali ang yumuko, kumikit at manalangin. O dakilang Diyos na Ama namin po na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po muli sa privilege, opportunity na makapakinig po ng inyo pong salita po, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa bawat isa at nawa po ito pong mensahe na inyo pong hinanda o ipinahanda, Panginoon, ay maging paalala po sa amin, sa bawat isa, na ano ba yung consequence pag hindi po kami magre-respond sa iyo pong calling, sa iyo pong pinapagawa, Panginoon Diyos. At ganoon din po sa gusto nyong ipagawa sa bawat isa, hindi lamang po sa mga preachers, hindi lamang po, kundi po, Panginoon, sa mga sa pag-ibig mo, Panginoon, hindi lamang po sa mga kapwa namin Pilipino, mga ma-close po namin na mai-share po ang inyo pong ang gospel, kundi mai-share po ang gospel sa lahat po, Panginoon, dahil yun po yung pong gusto mong ipagawa, Panginoon. At nawa po, Panginoon, may you give me wisdom to deliver your words. May you gamitin nyo lamang po, kunin nyo pong tagapagsalita. At wala pong ibang maitaas, Panginoon, kundi ikaw lamang po. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo po ay makakaupo na po. So ito pong topic o na ating pag-aaralan sa umaga po na ito ay hindi po siya hindi po siya nagkataon, sabi nga po, everything happened for a reason. And kung makita po natin dito sa Book of Jonah, pag narinig po natin ang Book of Jonah, ano po ang unang nasa isip po natin? Jonah and the whale, right? So sa mga story, kasi meron pong movie na Jonah sa mga cartoons, ang most na ini-emphasize po nila sa movie na iyon ay yung whale, Pero dito sa ating pong pag-aaralan, ano nga po ba yung gustong i-emphasize? So the overall truth o overall theme of Jonah is about God, not Jonah. Yes, this book is a part of yung buhay po ni Jonah. Hindi rin sa whale, hindi po doon nakapokus po ano ang gustong iparating po ng mensahe ng about sa Book of Jonah, kundi po yung mercy and compassion po ng Panginoon sa bawat kaluluwa. So, makita po natin, who is Jonah? Sino nga po ba si Jonah? So si Jonah po isang Jewish prophet. Pag sinabi pong propeta,
ito po yung ang propeta po ay ginagamit po ng Panginoon para magsalita sa kanya pong nasasakupan, ano. In 2 Kings chapter 14, verse 23 to 49, Jonah started his ministry, ano, doon po nag-start yung kanya pong ministry in the time of King Jeroboam, ano. Si King Jeroboam po ay namamayagpag po sa Northern Kingdom of Israel. Ano, ang Kingdom of Israel po ay nahati sa dalawa. Sa Friday, kung kayo po ay nakikinig po sa Friday Vesper service po natin, ang ating pong pinag-aaralan ay about sa kings. Ano, at hindi po lahat ng kings ay mabuti. Meron pong mga pasaway na kings, meron pong mga tumusunod na kings, meron po yung straight na kings. Pero dito po sa ministry na ginamparan ni Prophet Jonah ay si Jeroboam po o si King Jeroboam po ang kanya pong nung kanya po siya po ay nag-ministry, siya po yung king po at that time, ano. And ang Northern Kingdom of Israel ay dito po makikita po natin na mostly na mga kings po dito ay maririnig po natin ay mga bad kings, hard-headed kings, ano. But in the Southern Kingdom of Israel, or known as a Judah, dito po mostly ang hari ay matitino, kagaya po ni King Uzziah. Pero di na po tayo magpo-focus po dito, ano. And let's forward, ano. Sa madaling salita po ay dito po na-assign si Jonah sa Northern Kingdom na kung saan ang mga hari ay matitigas ang ulo, ano. For example, si Pastor Jake, ano, ang pinamumunuan ni Pastor Jake ay Sarja. Yung pong mostly ang Sarja, sa tingin po natin, I will use the word, ano po yung makikita natin pag impression po natin sa Sarja brethren? Maayos, di ba? Okay naman. Pero dito, si Jonah, yung pinamumunuan niya mismo, ay sa term po ni King Jeroboam, which is matitigas ang ulo po nila, ano? So, what is the point po, mga kapatid? Dito, sa 2 Kings, chapter 14, verse 25 to 27, if you look at your Bible, dito po, makikita po natin na nakita po ni Jonah kung gaano makahabagin ang Panginoon sa mga Israelita. Ano, despite na sila po ay tumalikod sa Panginoon, kasi itong si King Jeroboam, gumawa siya ng sarili niyang ng rebulto para sambahin At in-encourage na rin yung mga tao na sumamba dito sa mga Diyos-Diyosan. And talagang tumalikod sila sa Panginoon. Ano? Through Prophet Jonah, nagsasalita ang Panginoon para mag-prophesy dito sa mga Northern Kingdom. At expected ni Prophet Jonah na sila ay paparusahan ng Panginoon. Pero baliktaran po ang inaakala ni Jonah. So ano pong makita po natin dito? God speak through Prophet Jonah, sila ay niligtas ng Panginoon. Kahit sila po ay pasaway, kahit na sila po ay tumalikod, ay hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya dito po, nakita po natin na ang tema ng Jonah ay it's not about Jonah, it's not about whale, but the mercy and compassion of God. So dito sa verse 1 po ng ating text, balik po tayo sa Jonah chapter 1. Now the word of the Lord came unto Jonas, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. So dito meron pong command, kinumand po ng Panginoon si Jonah na pumunta sa Nineveh. Ano? So, bago po ako mag-start, who was writing to whom? Kanino po ba ina-address itong book of Jonah? Number 1, the people of Israel. Number 2, sa atin pong mga iniligtas ng Panginoon. Sa totoo pong niligtas in our times, wala naman pong propeta. Sa atin pong panahon ngayon, wala pa pong propeta. Ano? Ngayon po, meron pong mga preachers, meron pong mga pastors. Yun po yung pinapatukoyan. Ito pong address o ina-address po itong Jonah patungkol po sa mga
propeta, ano, sa preachers sa panahon po natin ngayon at sa atin po mga Christians, ano. So, what is the situation? Ano po ba yung sitwasyon po dito sa Jonah? So, what is the situation? Sa verse 1 and 2, makita po natin yung sitwasyon. Jonah is called to go to Nineveh. Ano? To preach the gospel to them and give warning that if they will not repent, the judgment of God will come to them. So why did he write? Ano po ba yung reason ni Jonah o bakit niya sinulat ito? To share his experience, ano ang nangyari sa kanya nung siya ay tumakas, ano, at hindi nag-respond sa mission na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Makita po natin yan sa verse 2. Kasi ang Nineveh, kung makita po natin, ano po ba yung Nineveh? So, ang Nineveh po ay hindi po siya country, ano? Isa po siyang place o capital city of Assyria, ano? So, nung inaaral ko siya, ano ba yung Nineveh? Nung inaaral ko po, bakit ba ayaw pumunta ni Prophet Jonah dito sa Nineveh? Kasi inocommand po siya ng Panginoon na pumunta ng Nineveh. No? So, konting background po. Ang Nineveh ay ancient city located in modern day ngayon ay nasa Iraq po ito. Ano? Nasa labas po ng Israel. So, pinuutusan ng Panginoon si Jonah na lumabas sa kanyang comfort zone. Kasi ang comfort zone po ni Jonah ay dito sa loob po ng Israel, which is ang kinocommand po sa kanya ng Panginoon ay pumunta ka sa Nineveh. So ano nga po ba ang Nineveh? So ang Nineveh, as you look at your Bible, sa verse 2, makikita po natin, ito po yung place na wickedness po ng mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. And kung makikita po natin sa Isaiah chapter 10 verse 5 to 7, ang Assyria po ang isa po sa ginamit po ng Panginoon para maging pamalo, maging pamalo sa mga Israelita. Kung babasahin po natin ang Isaiah, makita po natin dito na talagang ang mga Israelita po at that time ay matitigas ang ulo. Kaya po, noong time na sila po ay hindi sumusunod sa Panginoon, ang ginamit ng Panginoon para maging pamalo sa mga Israelita, itong mga Syrian. Kaya makita po natin dito na isang reason kung bakit ayaw pumunta ni Jonah ay dahil ito po ay kaaway niya. Kaaway po ito pong Assyrian o plains ng Nineveh ay kaaway po na talagang kaaway po ng mga Israel. So, ano po bang ginawa po ni Jonah? Nung siya po ay inutusan po ng Panginoon. So makikita po nito sa verse 3, ang ginawa po ni Jonah ay Jonah runs from God call. Tumakas siya, Tumakas. So ano po ba? Ano po ba ang mangyayari pag tayo po ay tatakas o magbibingi-bingihan po tayo? Kasi dito, alam na ni Jonah na tinatawag siya. Alam na ni Jonah na meron siyang calling na pumunta ka sa place na to. Pero ano po ang ginawa ni Jonah? Sa verse 3, but Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Tumakas po si Jonah, Talagang, kumbaga, dito ka pumunta, ito yung inuutos ng Panginoon, pero lumiko si Jonah, Kung titignan po natin ang Tarshish, ay napakalayo po ito, Napakalayong place po ito. Nasa liblib na lugar po ito, Kumbaga, kung i-compare mo po yung distance ng Nineveh at Tarshish, ay siguro times 5 po yung layo ng Tarshish. Kumbaga, kung kukumpara mo po dun sa place po ng Nineveh, sa taas lang po ito ng ng Israel. Kung makita po natin sa map ang Nineveh,
ay tabi lang po ito ng Kuwait, Iraq po mismo ito. So meron na pong clue, meron ka na pong clue kung saan ka po gustong ipapuntahin ng Panginoon. Ang Nineveh po ay, kung titignan niyo po sa map, ay nasa place po ng Iraq. Ngayon titignan mo po yung Iraq, mostly nakatabi ng Iraq, Kuwait, yun ang pinakamalapit. And susunod, Qatar, and UAE. So dito po pinapapunta ng Panginoon si Jonah, dito po sa place ng Nineveh. So ano po ang makikita po natin na isa pong truth po dito? O ano po yung purpose ng Panginoon why Jonah called go to Nineveh? Number one is to show God's mercy and compassion. That the God's compassion is universal, not only to the Jewish, but for everybody. So, the truth number one na makita po natin dito, the gospel of Christ is for everybody. Ang gospel o magandang balita po ng Panginoon ay hindi lamang po sa ating pong mga Pilipino, hindi lamang po sa atin pong mga nasasakupan, kundi ang gospel po ng Panginoon, ang magandang balita po, ang salvation, ay hindi lamang po sa atin pong mga Pilipino, kundi po sa buong lahat. Pero ito si Jonah, makita po natin na the reason why na ayaw niyang pumunta sa Nineveh, dahil ang Nineveh ay mahigpit nilang kalaban. Ito po kasi yung mga nagpahirap sa kanila nung panahon. So, madalas na nilalapitan po natin o wini-witnessan po natin, mga kababayan lang po natin, And how about another nationalities, mga kapatid? Ito po ay hindi lamang po sa inyo, Nung inaaral ko nga po ito, sabi ko, bakit nga ba puro Pilipino na lang yung sinesharean po natin, How about the ibang nationalities, even po sa ating trabaho? Sa ating pong trabaho, mayroon po tayong iba't iba pong klase po ng mga taong mga nakaka-encounter po natin dyan. Saan po ba ng ating trabaho? Sino po ba yung nasisirahan po natin dyan? Yun po bang mga close lang natin? How about po yung mga umaaway sa atin? Diba? At yun yung mandate po ng Panginoon to share the gospel to every creatures. Ang sabi sa Mark 16:15, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang ibig sabihin po ng creature, sa lahat po ng tao, sa lahat po ng nilikha ng tao. Kung mapapansin niyo po dito sa Book of Jonah, hindi man binabanggit ang the gospel of Christ, pero makita po natin dito, ang pinapatukuyan po nito, ay about po sa salvation ng Panginoong Kristo. At ang number 2, point B na gustong ang purpose po ng Panginoon kay Jonah o Prophet Jonah, God want to teach Jonah to forgive. Kasi si Jonah, hindi siya mapagpatawad Ayaw niyang sharean yung kanya pong mga kaaway. At ayaw po yun ng Panginoon. Yung hindi po natin sinesiran po yung ating mga kaaway. Kasi pag hindi po natin sinesiran po yung ating kaaway, ano pong sabi po ng Bible? Mga kapatid, sa Matthew 16:14, For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But, ito yung condition naman ng Panginoon, but if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So, sino po nagsasalita po dito sa Matthew 6? Ang Panginoon Kristo. Tingnan niyo po yung command po, yung purpose ng Panginoon kay Jonah. Ano yung inuutos niya? Go to Nineveh, preach the gospel sa iyong kaaway. Anong purpose po ng Panginoon? Diba? Para turuan itong si Jonah na magpatawad, kasi tayo minsan, ang mga sineshare lang po natin, yung mga kakilala lang po natin, yung mga close lang po natin, which is ang gusto ng Panginoon, i-preach natin, mas ikaaway natin yan, o mas inaaway tayo. Diba? Na ang pinupunto dito ay may pakita natin yung compassion po ng Panginoon. May pakita natin, di ba? Pinapractice po kasi yan
Di ba, sa trabaho po natin, posible po sa atin dito, lahat ay nakakasundo po natin sa trabaho. Sino pong walang nakakaaway, umaaway? Lahat meron po, di ba? So, kailangan din po natin silang sharean. O how if, i-refuse nila? Then, di na po natin problema yon. Problema po nila yon. Ang ating lamang pong trabaho is to share the gospel. Di ba? So, the truth number one is, the gospel of Christ is for everybody. So, nakita po natin dito yung two reasons of Jonah. Ano ba yung dalawang reason ni Jonah kung bakit siya tumakbo o nirefuse niya o tumakbo siya sa Panginoon? Number one, Jonah doesn't want to share the gospel to his enemy. Number two, na makita natin na reason kung bakit siya tumakbo, fear. Fear. O takot, Kasi po ang Ninive, ito po ay, kung titingnan po natin yung history po ng mga Syrian, talagang wala pong awa itong mga Syrian. Maski matanda, pinuputo lang paa, ang mga bata, pinuputo lang kamay, ganun po sila kabrutal. So ito pong makita natin na reason ni Jonah, ni Prophet Jonah kung bakit ayaw niya pumunta sa Ninive, is yung takot, Kung i-apply po natin ito sa ating pong panahon ngayon, ano po yung kinakatakutan natin? Ano po yung isang kinakatakutan natin na iwanan para gawin yung kalooban po ng Panginoon? I will repeat. Ano po yung kinakatakutan natin na iwanan para gawin po yung will ng Panginoon? Sa ngayon, ano ang pinapakita sa iyo ng Panginoon na lugar na sa tingin mo ay kinakailangan niya ng tao? Kasi ang Panginoon po, i-reveal niya yung kanya pong will sa iyo through His Word. Through His Word. Hindi yan pwedeng sabihin ng mga unbeliever. Pag sinabi ng unbeliever, punta ka sa ganito, susundin mo ba yung unbeliever? Ang Panginoon, pag meron siyang gustong ipagawa sa atin, magdadirect sa una o kakausapin niya po tayo through His Word. Question: if God speak to you at tatawagin ka na pumunta sa lugar na yon, what will be your response? Ikaw ba ay tutugon o you will refuse? So, makita po natin na marami po ang kwento ng mga pastor o bago naging pastor, ay naging Jonah muna, When it comes, pag sinabi po yung Jonah, tumakbo muna, Baka na, si Pastor Jake, di ba? Alam po natin yung kwento ni Pastor Jake, di ba? Bago siya nagsuko ng buhay. Correct me if I'm wrong po, Pastor, tumakbo si Pastor Jake. At paano po yung palo kay Pastor Jake? Nagkaroon siya ng leukemia, di ba? So yung the point na tumakbo siya, meron pong ginawa sa kanyang Panginoon para ipaalala. So ang tanong, ano po ang mangyayari pag tayo po ay tatakbo? Halimbawa, Sir Richmond, kaya kinausap ka ng Panginoon na magsuko ng buhay. Tapos hindi mo sinunod. Dito makita po natin yung consequence. Sa verse 4, makita po natin ang consequence. Sa verse 4, ano po ang makita po natin ang truth po dito sa verse 4? So Tagalogin ko na lang po yung second point, hindi ka makakatakas sa Diyos. Ulitin ko po. Point number 2, hindi ka makakatakas sa Diyos. God is omnipotent, all-powerful God. Kahit nasaan ka magpunta, kahit palumipat ka ng church, o magpunta ka sa lugar na malayo, kagaya ni Jonah, ang Diyos, hindi tayo makakatakas sa Diyos. Amen? Amen. Kaya niyang kontrolin lahat. If you look at your Bible in verse 4, but the Lord sent out a great wind into the sea.
Inutusan ng Panginoon yung wind. So hindi ka talaga makakatakas dito. Kasi bakit? Because God is omnipotent, all-powerful God. Ano? Kaya niyang utusan lahat. Pansinin niyo po sa verse 4. Yung word na, but the Lord sent a great wind. Ano? So ito po yung consequence pag tayo po ay tatalikod sa Panginoon. Tayo po ay hindi susunod sa pinapagawa ng Panginoon. So ano? So dito po makita po natin. So ang title po pala ng aking preaching sa umaga po nito, you can run, but you can hide to God. Ano? Old sayings. You can run, but you can hide to God. Sabi nga ni Bon Jovi, no? Nung ako po ay nung ako po ay hindi pa po nakakilala sa Panginoon. You can run, but you can never hide, di ba? Sa Panginoon, makakatakbo tayo sa Panginoon, makakatakas tayo, pero hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. Kasi dito sa verse 4, nakita po natin, God will send storm. So what is the purpose of storm, mga kapatid? Number 1, to awaken Jonah from his sleep. Upang siya ay palalahanan. Una, makita po natin dito na pinadala po ng Panginoon, great wind. Di ba? Yun po yung una na pinadala ng Panginoon. Warning pa lang eh. Wind pa lang. Di ba? Hangin. Pag sinabing bagyo, great wind, malakas talaga itong malakas. Di ba? Malakas na hangin. Ibig sabihin, bagyo ito. Nasa gitna po ng dagat, ang lakas ng hangin. Sa Pilipinas, mostly pag may bagyo, di ba? Ano po yung nararamdaman natin pag halimbawa, great wind, signal number 3 sa Richmond. O signal number 4. Di ba na, hindi na tayo lalabas. Nasa bahay na lang tayo. Tapos nagpipray tayo dahil nga ang hangin malakas. So itong ginamit po ng Panginoon, itong great wind, para paalalahanan po si Jonah sa kanya pong nagawin po niya yung pinapagawa po ng Panginoon. Tingnan niyo po, warning. Sa verse number 4, but the Lord sent out a great wind. Second, and there was a mighty tempest into the sea. Ito naman, ano ba yung ibig sabihin, there was a mighty tempest in the sea? Ano? Ang tempest ay ibig sabihin, mighty tempest, ito po yung parang bagyo o buhawi, nagkaroon ng buhawi doon sa sa gitna ng dagat. Una, great wind. Pangalawa, buhawi, mas matindi na naman, mas matinding storm yung naranasan na experience ni Jonah. So in the Bible, madami pong purpose ang storm. Storm to test our faith, storms for God's wrath, storm para tayo palalahanan. Pero dito po sa context natin pong pag-aralan, bakit nga po ba si Jonah ay nakakaranas ng storm? Bakit si Jonah ay nakakaranas? Nagsuserve naman ako sa Panginoon. Pero bakit nangyayari ito? Nagsuserve ako sa Panginoon. Pero bakit nadidisgrasya ako? Paulit-ulit. Bakit kaya? Kapatid, meron pong pinapaalala ang Panginoon. Hindi ko alam kung sino po ang mga nakaka-experience. Pero isa po ako sa naka-experience. Meron pong calling ang Panginoon sa akin. Alam ko na merong calling, matagal na merong calling sa akin ng Panginoon. Pero meron pong takot sa akin. Noong time na kami po ay nagpray dito sa Kuwait ng pastor, alam ko sa sarili ko na meron po akong pangako sa Panginoon. Ecclesiastes chapter 5, verse 5 to 6. Meron akong pangako sa Panginoon na I will give my life to serve the Lord. Yung binigyan ako ni Pastor Jake ng text, dalawang text, Isaiah and Ecclesiastes. Pansin niyo po yung hindi ko ako nakapag-preach. Bakit? The reason na hindi ako makapag-preach. Dahil nababaga-baga ako. Dahil doon sa text na binigay sa akin, nangungusap sa akin ng Panginoon, pinapaalalahanan ako. Pray ka ng pray. Sabi kay Isaiah, di ba? Sabi kay Isaiah, pray siya ng pray
ng kings. Kasi ang king ng Judah dati, wala silang kings. Pero makita mo, sabi ng Panginoon kay Isaiah, whom shall I send? And who will go for us? Sino lang po ba yung kausap ni Jonah, ay ni Isaiah doon? It's between God and Isaiah, di ba? So, agad ang ginawa ko, inausap ko sila pastor, magkaroon ko kami ng meeting. Sabi ko, pastor, nababagabag po ako, hindi po ako, kasi sa trabaho, almost 1 month ako na nagkakamali, kahit anong check ko sa mga details ng mga cakes na ginagawa ko, wrong flavor, wrong size. Sabi ko, bakit nangyayari ito sa akin? Yun pala, meron pong pinapaalala ang Panginoon. Ang tanong, do you experience any storm in your life right now? Kapatid, baka meron pong gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon. So, paano natin malalaman kung meron tayong calling? Number 1 is always be the Word of God. God will reveal to us through God's Word. Number 2, sa sitwasyon. Ano ba nangyayari sa sitwasyon natin? Diba? Lagi tayong nadidisgrasya, lagi tayong nag-fail. Diba? Meron gustong ipaalala ang Panginoon eh. And number 3, God will use people like pastor o mga naka-experience like Jonah. Gagamitin ng Panginoon para magsalita. Yung mga naka-experience at yung mga pastor na ginagamit po ng Panginoon. Pero makita po natin dito, si Jonah ay reluctant pa lang. Siya ang ibig sabihin ng reluctant. Talagang ayaw niya. Kasi nga, yun nga, number 1, takot. Tatakot siya. Number 2 is, ayaw niyang pumunta doon dahil kaaway niya yun. So ano po ba yung consequence of not facing our responsibilities? Point number 3, the consequence of not facing our responsibilities. Nakita po natin si Jonah sa verse 5, hindi pa rin nag-response si Jonah, talagang matigas pa rin, nagbubulag-bulagan pa rin siya. Nakita po natin dyan sa verse 5, basahin po natin. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it up of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship. And he lay and was asleep. Pambihira, kasagsagan ng bagyo, natutulog. Ano po ibig sabihin ng word na sleep po dito? Siya po ay alam niya na mayroong bagyo, alam niya na mayroong paalala ng Panginoon, pero nagbibingi-bingihan siya. So ano po ba mangyayari? Ang consequence of not facing our responsibilities, kung makikita niyo po yung verse 5, si Jonah, hindi niya naman naramdaman yung paalala, pero yung mga nasa paligid niya, sila yung nakakaramdam ng consequence na ginawa ni Jonah. Sa atin pong family o sa atin pong sitwasyon, pag tayo po ang nagre-refuse, siyempre normal lang na hindi natin, siyempre pag nagbubulag-bulagan ka, hindi mo talaga makikita, di ba? Pero yung consequence, pwedeng ang makaranas yung family natin, pwedeng ang makaranas yung kung nasa paligid natin, pwede pong makaranas po ng consequence na hindi natin pagsunod yung sa trabaho natin, at ang masaklap nga po yung sa family po natin, pwedeng sila po yung makaranas po ng consequences, So sa verse 6, bago po magtapos, dito ginamit po ng unbeliever o gumamit po ang Panginoon ng unbeliever para gisingin itong si Jonah. Unbeliever po ang ginamit po ng Panginoon para paalalahanan si Jonah. The word arise, dito po sa verse 6, kung makita niyo po, arise, ay bumangon ka, di ba? Stand up, Jonah. Ang Panginoon, meron na siyang paalala sa iyo, pero hindi mo pa rin ginagawa, bumangon ka. So ito po ay isang paalala na pag tayo po ay merong pinagdadaanan na storm, di
sa atin pong mga kapatiran ngayon, hindi ko po alam kung sino po kayo na nakakaranas ng storms. Pero meron pong gustong iparating ang Panginoon. At dito po makita natin ang isang kondisyon sa verse 6. Pag tayo po ay hindi magre-response. Look at the word. If so be that God will take upon us that we perish not. Kung tayo po ay hindi magre-response sa Panginoon, ano po ba yung consequence? We will perish. Nung ibig sabihin ng perish, mapapahamak tayo. Ang tanong, hihintayin pa po ba na mapahamak tayo? Kaya nga mabuti po talaga ang Panginoon sa akin. Hindi ko na na-experience yung nabangga ako. Hindi ko na na-experience po yung nagkasakit ako. Nabasa ko na po mismo yung yung paalala ng Panginoon Sa Isaiah pa lang Di ba? Ang mga Israelita, kung makita po natin ang mga Israelita, meron pong consequence sa kanila ang Panginoon pag hindi po sila nag-obey. Papaluin po sila ng Panginoon. Pero yung palo na yun, isa pong paalala para po sila ay bumalik sa Panginoon. Ganon din po kay Jonah. Pag tayo po ay hindi nag-respond sa pinapagawa ng Panginoon, surely 101% meron pong gagawin ng Panginoon. At yun po yung gustong ipagawa po ng Panginoon. Yun po yung gustong ipaalala sa atin ng Panginoon kung meron po siyang pinapagawa sa atin. Huwag na po tayong magdalawang isip. Huwag na po tayong magdalawang mag-isip. Kasi pag nagdalawang isip po natin tayo, yung consequence po, pwede po yung family po natin, pwede po yung ating kalusugan, na talaga namang pag tayo ay nakaranas nun, talagang pagsisisihan natin. Kaya kung bababa po na tayo sa verse 7, anong ginawa po dito, pero hindi na po tayo pupunta dyan. Hanggang verse 6 lang po tayo. Nag-refuse pa rin si Jonah So, anong ginawa ng Panginoon? Nilamon siya ng wind. So, doon na talaga yung point ng kanyang buhay na talagang wala na siyang matatakbuhan. Doon siya nagsisi kasi nga 3 days siya doon sa loob ng tiyan ng whale. Diba, imagine yung ganung experience, kinain ka ng malaking isda, sa ating pong panahon ngayon, if we apply it or time, pwedeng sakit, pwede tayong magka-cancer. Kasi ako talaga, when God called me, nung pandemic po Kung hindi po nag-pandemic, hindi po ako hindi nyo po ako makikita dito na nakatayo. Kasi at that time, no choice na po ako Yung ipon namin ni Mrs., yung hospital, hindi na kami tinatanggap. Kasi bakit? Hindi naman kailangan ng, diba, yung pera mo at that time, sa aking experience po, walang kwenta yung pera po natin. At the end of the day, ang tatakbuhan po natin, ang Panginoon. So, tayo po ay yung ako kumikit at manalangin. O dakilang Diyos na namin po makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tunay nga po na ikaw po ay napakadakila. Ang pag-ibig mo sa bawat isa ay walang hanggan. Ikaw po ay mapagpatawad na Diyos. Ikaw po ay mahabagin. Pwede mo naman po kaming mawala po dito sa mundo. Pero binibigyan niyo po kami ng chance, Panginoon, para kami po ay mabuhay. Para kami po ay mag-repent, para kami po ay sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe na pinipare po sa umaga po nito. Lord, thank you for your words. Thank you, Panginoon. Without your words, kami po ay patay po, Panginoon. At Panginoon, sa mga kapatiran po namin na mayroon pong pinagdadaanan, I pray thee, Lord, na ito pong paalala po na ito ay huwag na pong hayaan na magkaroon pa ng pang-apat na may mangyari pa o may pang-5 na may mangyari pa, Panginoon. Ito po ay paalala niyo po na kailangan po mag-response po, Panginoon, sa calling po na pinapagawa po ng Panginoon. Maraming salamat po, patawad po sa lahat po ng aming karumihan, sa aming pong isip, sa salita, sa aming pong gawa. In Jesus' name we pray. Amen. At tawagin ko po si Pastor Jake. And to God be all the glory po. Yan, salamat Brother Benji. Dito po may isang blessing dito.
Marami po kasi mga Kristiyano, no? Unang tanong, paano raw ba malalaman yung will ng Panginoon? At paano malalaman kung siya ay tinawag ng Panginoon? Sa verse 1 pa lang, it is in the Word of God. Okay? Now the Word of God, of the Lord, came unto Jonah, the son of Amittai, saying. And then, after you read God's Word, there is an action there. Go to. Okay? There's a command and action to do. Go to. There is. Okay? So, ibig sabihin, it's not just about of you are called to be a pastor, called to be a preacher. No. Generally speaking, if you want to confirm your calling and confirm God's will in your life, read God's word, and then you will see God will ask you to do something. Not just you read God's word. Apparently, marami mga Kristiyano, they just read God's words. And they don't want to do the command of God through His word. Correct? Yun tayo. Yun yung tao, so to speak. I can say that yun yung nature ng tao. Even you are Christian. Binabasa natin yung salita ng Diyos. We are blessed. But when you read that God will say to you, okay, go. After that you read the word of, you read my word, then go, do it. Yung application no, napakahirap nating gawin. Correct? Like, do not equally yoked together with the unbeliever. It is a command. We agree with it, but we don't do it. Okay? Just like, upon the first day of the week, yung collection of, yung collection ng offering. O, di ba? We agree on it, but it's hard to do it. Correct? So, kulang tayo sa actions. More on, we agree. You say, Amen. Do you hear that when you are blessed with the preaching of someone through God's truth, we are agree with it by saying Amen. Salitang Amen kasi you are agree. I agree, Pastor. I agree. Okay? Same yung ginawa ng Panginoon kay Jonah. God called him, but when God called you, say no to His call. Because He will use over God's sovereign power to rule the natures because He controlled it. He used every elements like the wind, storms, like even yung sickness. God can allow you to get sick to be reminded. Okay? Para lang dun sa tinawag ka ng Panginoon. I'm not saying lahat tayo tinawag na maging pastor, maging missionary. I'm sure God called you to do something in this field. Okay? So, in that, alam mo yon. Hindi ko alam yun. Ikaw ang nakakaalam. And I do hope, alamin mo at gawin mo. Okay? Pagyamanin mo at gawin mo, so to speak. Thank you very much, Brother Benji Kabatik. May I invite you to please all arise and let's go to God in our closing prayer. Father, we thank you for reminding us faithfully through your holy words. We thank you, Father, for the life that you use an example to be reminded
especially, lahat naman po talaga kami, tinawag mo, but not in the same office. Might be. Some of us, tinawag mo na maging supporter, pero hindi po namin ginagawa. Might be, tinawag mo kami maging evangelist, missionaries, pastor, preacher, pero reluctant po kami, Panginoon Diyos, na gawin. Ay, tinawag niyo po kami, Panginoon, na maging leader or tagalinis ng church or tagaluto ng pagkain para sa church or sa lahat ng ministry na meron sa church. And I do believe and I'm sure sa dami ng ministry, lahat kami tinawag mo dun sa part na yan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Especially sharing the gospel na dapat ay responsible ang bawat mananampalataya to share or even to at least to distribute gospel tracts. Help us, O Lord, to do so. Help us, O Lord, to not to be reluctant, but to be faithful despite of hindrances in our situations. Help us to be faithful on that calling, O Lord. We thank you, Father, for your words. We pray that your name is glorified. And we ask forgive, O Lord, if we take a glimpse of glory in our name. Forgive us in that, O God. Be magnified and glorified in our midst. All these things we ask and pray in Christ our Savior. Amen. You are dismissed. God bless you. Thank you very much, Brother Benji. Welcome to the Pineda couple, Brother Richmond and Sister Romina. Nandiyan na po kayo sa Kuwait. We pray that the God will use you there. And God bless you. And blessed Sunday to all. Sister Jean, thank you very much. Brother Benji Kabatik, Sister Arlene Joy, Brother Richmond, Sister Romina, God bless you po.